Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon, bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Karanasan ito ng pinsan kong lalaki tungkol sa kababalaghan. Itago na lang natin siya sa pangalang Densyo. Nangyari ito sa isang lugar sakop ng Iloilo. Hindi ko na lang babanggitin kung saan eksakto bilang respeto sa mga taong naninirahan doon. Natatandaan ko pa, sabi ng aming lola, kapag may magpakita sa iyo ng mga nilalang tulad ng ligaw na kaluluwa, mga white lady man yan o kung ano paman at ikaw ang pakay, balik ta rin daw ang damit at pagdating sa bahay, huwag papasok agad sa loob. Sa halip ang marapat gawin, dumiretso sa dapog. Pagkatapos ay sunugin ang damit upang hindi ka mapaano kasi susundan ka raw talaga ng mga yan hanggang sa bahay mo. Maaaring masama ang pakay pero pwede rin naman na nagpapatulong upang makamit ang hustisya kung sakaling biktima ng karumal-dumal na krimen. Hindi pa rin daw maganda yon dahil sasanib ito sa katawan mo. So, heto na nga po. Birthday ng classmate ni Densyo noon at dumalo silang magkakaibigan. Sinuot niya ang paboritong damit na kulay puti. Minsan lang ginagamit dahil pamporma niya lang. Pagdating doon ay kwentuhan lang naman, inom ng konti, mga ganun lang tapos kain-kain. 10:00 pasado na ng gabi natapos ang happy-happy. Hindi naman daw siya nalasing noon, konti lang, dahil hindi naman masyadong umiinom ng alak ang aking pinsan. Palakaibigan lang talaga siya, tapos malakas kumain. Malayo pa ang uuwian buhat ng taga-syudad yung kanyang kaibigang pinuntahan. Nakarating siya sa baryo namin ng 11:00 pasado ng gabi. Kapag ganyang oras, Sir Alex, yung mga tricycle ay hindi na naghahatid papasok doon sa aming purok gawa ng malayo na, walang kuryente sa mga poste at lubak-lubak pa ang daan. Hanggang dito na lang ako, Otoy. Mag-iingat ka dyan sa tulay ha. May ano dyan. Si Manong naman, nananakot pa eh. Hatid mo na lang kaya ako. De, nagbibiro lang. Ikaw naman. O sige, dito na ako. At habang binabaybay ni Densyo ang napakatahimik na daan, siya na lang mag-isang naglalakad noon. Pagdating sa may tulay, Sir Alex, may namataan siyang isang taong nakatayo sa may poste na may mahinang ilaw. Inilabutan ng pinsan kong ito dahil yung tulay na yun, sir, sabi nga ng ilang residente, may nagpapakita talaga. So huminto si Densyo noon kasi hindi raw gumagalaw yung parang babaeng nakaputi. Sa isip-isip niya, napakamalas dahil nagkatotoo ang biro ng driver. So ang ginawa niya, hinintay muna na may dumaan para makisabay na lang. Bali yung portion lang talaga na yon ang nakakatakot. Pero sa unahan ay hindi nagawa ng may mga kabahayan na roon at may isang tindahan na tambayan ng mga manginginom. Ilang sandali pa, pagkabalik nito ng tingin sa taong nakatayo sa ilalim ng poste, nawala ito. Tiyempo namang may papasalubong na motor kung kaya, dali-dali nang tumakbo ang kapatid ko hanggang malagpasan ang tulay. Ay salamat, hindi na talaga ako uuwi ng hating gabi. Nawala raw talaga yung tingin niyang isang babae, sir, kung kaya mas lalong nahintakutan si Densyo noon. Sa unahang banda naman kung saan may mga kabahayan na, Sir Alex, wala namang tao kasi nga maghahating gabi na noon. At habang naglalakad, maya-maya pa, napansin niyang may batang babaeng edad mga 10 hanggang 12 anyos na naglalakad sa kabilang bahagi ng daan. Hindi niya binigyang pansin yun buhat ng akala ni Densyo, sir, taga roon lang. Ilang sandali pa, tumawid ito at pumuesto sa kanyang likuran. So dire-diretso lang si Densyo, pataguy-taguy pa kasi nga wala na ang kaba.
Nalagpasan na kasi nito ang kinatatakutan na tulay. Hanggang sa sumagi sa isip niya na 11:00 na pala ng gabi noon. Bakit may batang babaeng naglalakad ng ganong oras sa kanyang likuran? Kinilabutan si Dencio sapagkat napagtanto niya Sir Alex na wala sa kanyang pandinig yung apak ng bata na yon, gayong halos nasa likod niya lang ito. Tanging tunog lamang ng sariling sapatos ang kanyang nauulinigan, nag-iingay sa bawat hakbang sa daan. Nang dahil doon, nanindig ang balahibo sa buong katawan ni Dencio. Kaya nagmamadali na siyang naglalakad ng walang lingon-lingon upang marating ang tambayan ng mga manginginom ng tuba sa tindahan. Kinakabahan at naglaho ang alkohol sa katawan. Kung ano-ano nang naglalaro sa isipan buhat nang napagtanto niya sir na hindi ordinaryong tao ang nakasunod sa kanyang likuran. Nung malapit na sa tindahan dahil nakikita niyang may tao, sa puntong yon ay walang kung ano-ano, tumakbo na si Dencio sabay lingon sa likuran. Halos sumiwalay daw ang espiritu niya Sir Alex sapagkat yung babae ay nakasunod pa rin sa kanya pero hindi nakalapat ang mga paa sa lupa. Literal na nakalutang at nakayuko pa habang naglalakad, hindi kita ang mukha. Sa labis na pagkasindak ni Dencio, sobrang bilis daw ng kanyang takbo, daig pa yung mga atleta at halos puputok na ang mga ugat sa puso. Pagdating sa may tindahan, tinawag siya ng may-ari na si Manong Felipe. Tiyempong nagsasara, ngunit ng mga sandaling yun ay tumigil nakatayo habang nakatitig kay Dencio. Bungad nito, "Nakita mo ba yun, Dencio?" "Oo, Manong. Grabe, sinundan talaga ako." Hindi lang si Dencio ang nakasaksi ng kababalaghan na yun kundi pati na si Manong Felipe. Nakita rin ito yung babaeng nakasunod sa kanya sir na bigla na lang naglaho. "Baliktarin mo yung damit mo. Pagdating sa inyo, sunugin mo yan para masumpa." "Opo, Manong." Parehong-pareho sa sinabi ng aming lola sir kung kaya ginawa ito ni Diego. Tinupok niya sa apoy ang damit kahit na paborito niya ito. Okay lang aniya, ang importante masumpa ang posibilidad na masadlak sa kamalasan. Awa ng Diyos, matapos noon ay okay lang naman po ang aking pinsan. Pero kapag napag-uusapan namin ang tungkol sa mga kababalaghan na yon, nangingilabot pa rin talaga ito. Sabi niya, kailanman ay hinding-hindi makakalimutan ang nakakapanindig balahibong tagpo sa may tulay. Ito naman ay nangyari noong mga panahong grade 6 pa lang ang kapatid kong si Diego Sir Alex. Sa lugar namin noon, natatandaan ko pa, meron kaming tita na buntis at binabalik-balikan daw talaga ng aswang sa bahay nila tuwing gabi. Kaya yung tito namin laging nakahanda sa bawat paglalim ng gabi. Mayroon siyang hinandang mga pinatulis na bagakay, may mga pana at kung ano-ano pang sandata bilang proteksyon kung sakaling makaharap niya ang sinasabing nilalang na gumagambala sa buntis nitong asawa. Ngunit kahit anong pag-aabang, paghahanda at pagiging alerto ay hindi niya ito matsyempohan Sir Alex. Tanging mga huni lang ang maririnig niya at kahit hamunin ay hindi raw talaga nagpapakita. Kumbaga, parang siya lang din ang binabantayan ng aswang. Dumating ang panahon kung kailan kabuwanan na ng aking tiya noon. Dooy halos gabi-gabi raw siyang ginagambala Sir Alex. Mas nagiging agresibo pa ang aswang sapagkat kahit sabuyan ng asin hindi ito umaalis. Nawawala lang kapag nagpapausok si Tiyo sa labas ng bahay nila na may halong goma.
Pero ang usok ay pinapatay din kagad Sir Alex sa kadahilanang yung tiyahin kong buntis ay may hika. Isang araw, Sabado ng alas 4 ng hapon, si Diego at kanyang mga kaibigan kasama yung mga pinsan namin ay nagpasyang manirador sa kakahuyan dulo ng palayan kung saan wala ng kabahayan. May mga puno ng mangga roon na halos magkadikit lang ang katawan. Nakakalula ang taas nito tapos sobrang mayabong ang mga dahon na kung sa ilalim ka pupwesto ay hindi ka talaga masisinagan ng araw. Tapos yung mga sanga ng puno sa ibabaw, dala ng katandaan, may mga tumubong halaman na mayayabong din. Hindi mo talaga makikita kung ano ang meron sa gitna kasi makakapal talaga ang tumubo, sir. Yun bang mga dahon na halaman na sinlaki ng gabi o minsan higit pa, mga ganon at marami pa yon. Mahirap akyatin ang mga puno na yun sapagkat hindi mayakap ng dalawang tao ang katawan. Malalaki talaga. Ngunit wala rin namang umaakyat, buhat ng kung mamunga ay iilan lang at napakaasim pa. So ayun na nga. Ang balak lang nilang kuhanin nun ay mga bunga ng bayabas. Subalit nang madaanan ng mga ito ang kamanggahan, naisipan nilang manguha na rin ng bunga nito sa pamamagitan ng pagtirador gawa ng mayroon itong iilang bunga na malalaki pa. Mag-aalas 5 na ng hapon nun at pula ang langit. Habang sabay-sabay nilang tinitirador ang mga bunga, Sir Alex, yung iba ng babato na. Ayon sa kapatid ko, nung matamaan daw ng malaking bato yung parte sa ibabaw kung saan may mayayabong na halaman, merong gumalaw na kulay itim sa gitna. At ilang sandali pa, bigla itong gumapang sa malaking sanga, bumuka ang pagkalawak-lawak na pakpak, pagkatapos ay lumipad. Sa sindak ng 5, nagsipulasan sila ng takbo, Sir Alex, pabalik sa palayan habang sumisigaw ng saklolo. Paano kasi? Sa maniwala kayo o hindi, isang aswang ang nasilayan ng magkakaibigan sa ibabaw ng puno ng mangga. Taong sobrang itim at halos butot balat na lang ayon sa pagkakalarawan ng mga ito. Nakakapangilabot buhat ng mapula ang mata, magulo ang buhok na may pagkakulay dilaw. Ilang sandali nun, kasi nga naririnig na sila ng mga tao. Nagsilabasan ang lahat, Sir Alex, lalo na ang mga tatay na may dalang karit gamit sa palay. At pati ako, lumabas na rin buhat ng nagsisigawan na sila noon. Kitang-kita ko rin talaga ang aswang na lumilipad ngunit hindi naman sila hinahabol kundi papunta ang direksyon nito sa kabundukan. Hindi ko masabi kung manananggal ba, sir, kasi parang putol ang katawan niya o kalahati lang. Ngunit ang sigurado, lumilipad at napakalawak ng pakpak. Sabi naman ng tiyuhin namin, maaaring yun daw ang aswang na madalas gumagambala sa asawa niyang malapit ng mga anak. Baka sa kamanggahan daw pumesto para pagsapit ng gabi ay madali na lang. Kaya ang ginawa ng mga tao, Sir Alex, sinunog yung ilalim ng puno ng mangga hanggang malagas yung mga halaman sa ibabaw, pati na yung mga dahon nito. Sinubukan din nilang hinanap sa bundok ang aswang, ngunit hindi po nila natagpuan. Nang dahil sa nasaksihan, napagtanto ng mga tao sa lugar namin na ang aswang pala nakakalipad din kahit na may araw pa. Ito namang pinakahuling ibabahagi ko sa inyo ay ang isa sa pinakanakakapangilabot na karanasan ng kapatid naming si Diego tungkol sa aswang. Actually, magkasama kami nun, Sir Alex. Pero wait lang, i-describe ko muna. Luma ang bahay nila tiya, panahon ng Kastila ang disenyo. Malaki ito, may silong. Makakatayo ang tao sa ilalim tapos yung mga sliding window ay malalaki at malalawak din.
Si Diego ay nasa 9 hanggang 10 taong gulang pa lamang noon kung hindi ako nagkakamali. Nang mga panahon na yon, may katapangan pa siya kasi hindi pa natatakot sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kababalaghan sa paligid. Kabuanan na ng tiyahin namin, anumang oras ay manganganak na kung kaya binabantayan ito ni Tio. Isang gabi, Sir Alex, doon kaming lahat natulog sa kanila sa sala. Kung hindi ako nagkakamali, mga 5 o 6 kami noon na magpipinsan. Nakaharap yung tinulugan namin sa malaking bintana at tuwing matutulog na ayon kay Tia, kung minsan nakakalimutan daw ng mga pinsan ko na mag-lock ng bintana. Nasanay sila na hihilahin lang basta masarado na yun kasi nga hinihila lang para mag-slide. Ang sigurado lang na nakalock lagi ay ang mga pintuan ng bahay. Ayon sa kwento ng kapatid ko, Sir Alex, hating gabi, nagising siya dahil may ingay daw na kumakaluskos ng mahina sa mga dingding. Dala ng pagtataka kasi ilang minuto na hindi raw ito nawawala. Umupo siya at pinakiramdaman kung saan nagmumula yung ingay na yon. Sa umpisa parang paikot-ikot daw sa mga dingding ng bahay hanggang sa di nagtagal lumipat ito sa may bintanang malaki sa tapat kung saan kami nakahiga. At siya nga pala, lampara pa lang ang ilaw namin noon sa bahay nila Tia. Wala pang kuryente pero maliwanag naman buhat ng malakas yung mga lampara na gawa ni Tio. At yun na nga, dala ng pagtataka, lumapit ngayon si Diego sa bintana para buksan at nang malaman kung ano yung kumakaluskos sa labas. Nung nasa tapat na siya, Sir Alex, nakatayo, imbis na bubuksan nang dahil nakikita niyang gumagalaw ito ng kusa, dahan-dahan, hindi niya na lang binuksan sa halip. Ang ginawa nito, pinagmasdan niya itong kusang bumubukas. Akala niya ay magic dahil syempre, nasa loob siya tapos nakikitang kusang bumubukas, diba? Eh alam niyo naman ang mga bata kung ano-ano ang naglalaro sa isipan niya. Ngunit nang mabuksan na, Sir Alex, laking gulat ni Diego dahil may babae sa labas na nakakapit sa bintana. Takang-taka siya sa umpisa kung paano napunta roon mataas naman ang bintana na yon tapos wala pang mapatungan sa baba. Hanggang sa napagtanto niyang hindi ito ordinaryong tao sa kadahilan ng nakakatakot daw ang hitsura nito. Napagkakalarawan ni Diego, medyo pula ang mata ng babae, buhaghag ang buhok. Pangit ang hitsura kasi mukhang matanda gawa ng kulubot daw ang balat. Subalit ang mga mata nito ay hindi raw matanda. Bagaman pula, nasabi niyang kapareho raw sa kabaryo naming babae na naglalako ng turon. Ang nakakatawa pa, Sir Alex, wala raw damit yung babae na yon, as in hubot-hubad kung kaya kita ang dalawang nalaylay na bukid. Wala raw isang dangkal ang pagitan nila kasi nga hindi nakagalaw si Diego. Ang nakakatakot pa, noong nabuksan na ang bintana, pinasok daw ng babae yung mukha nito na halos dumikit na sa mukha ng kapatid ko. Tapos parang may hinahanap at may inaamoy sa loob ng bahay na akala mo isang aso. Nandoon lang daw yung aswang, sir, nakapatong sa bintana, sa tapat niya mismo. Nakapasok na ang ulo at ang kalahati ng katawan nito. Nang mga sandaling yon ay takot na si Diego kasi baka kunin daw siya ng babae na yon, pero hindi naman siya inano, sir, o kahit hinawakan man lang sapagkat parang iba ang hinahanap. So si Diego naman, dahan-dahan na umatras pabalik sa higaan, pumwesto sa gitna namin, pagkatapos ay nagtalukbong ng kumot. Dasal daw siya ng dasal ng mga sandaling yun, Sir Alex, na sana mawala ang nakakatakot na babae sa bintana. Sana wag daw siyang kunin kundi ako na lang o kaya yung aming pinsan na si Mikoy, katabi lang din naming natutulog. Makalipas ang ilang minuto, nang sumilip si Diego ay wala na ang aswang sa bintana. Di niya alam kung saan ito nagpunta, hindi niya nakita kung pumasok ba sa loob ng bahay o umalis.
sapagkat hindi na siya nagkaroon nun ng lakas ng loob na tumayo at hanapin. Basta't itinulog na lang ni Diego ang nararamdaman niyang takot. Sumiksik sa amin at nakatulog din naman kaagad ito. Nang dahil sa pangyayari, madilim-dilim pa nang pinagalitan kami ng tiyuhin namin Sir Alex kasi bakit daw iniwang nakabukas ang bintana. Sumagot naman kami sir at sinabing sinarado namin ang bintana bago kami natulog lahat. Doon na simulang nagkwento ang kapatid namin na si Diego. Sa kanyang mga salaysay, naghalo ang emosyon ng tiyahin naming buntis. Natawa itong natakot sa karanasan ng aking kapatid sapagkat hindi man lang kami ginising. Nagawa pa nitong ikumpara sa naglalako ng turon sa baryo namin yung mata ng aswang. Hindi naman daw aswang yung tao na yon kasi kilala yon sa buong lugar. Maaaring ibang aswang daw, nakaamoy ng sobrang bangong amoy ng bata. Sa nangyari, napailing na lamang si Tia noon. Paano na lang daw kung tinangay si Diego, di hindi namin malalaman kasi nga hindi man lang ginising ang isa sa amin sa bahay. Ang nakakatawa pa, paano na lang daw kung nangyari yung dasal niya na tangayin yung pinsan namin o ako, di patay kami. Biruin nyo, sabi niya punin na lang daw ang ibang katabing natutulog, wag lang siya. Kung kaya natawa rin talaga ang tiyuhin at tiyahin namin sa mga salaysay ng kapatid kong si Diego. Ayon kay Tia, siya talaga ang pakay ng aswang kasi tabuanan niya nun. Kung kaya walang tinangay sa amin na mga natutulog sa sala. Hindi rin daw ito pumasok sa loob ng bahay kasi yung bakas nito ay nasa bintana lang. Lumisa na lang daw siguro buhat ng hindi rin naman basta-basta makakapasok sa kwarto gawa ng sinasarado talaga yun nila Tia sapagkat naiingayan sa amin. Sa pangyayari na yon Sir Alex, nasabi na lamang nila, ang mga aswang kapag iba ang pakay kahit may ibang pwedeng biktimahin na kung tutuusin ay nasa harapan lang, kung minsan walang pakialam dahil ang pinakapuntirya ay iba. Ganun pa man, sa kabila ng mga kaganapan na yun Sir Alex, pasalamat na lang kaming lahat dahil wala naman pong nangyaring masama. Sa isa sa amin noon, nakapanganak din naman po yung aking tiyahin at okay naman po yung bata. Ang karanasan na yon ay daladala ng aking kapatid kahit sa pagtanda namin sir, tuwing naaalala namin at napapaksa sa aming usapan, dinadaan na lamang sa biro at sinasabing minsan noong maliit pa lang si Diego ay halos humalik sa kanya ang isang aswang sa bintana. At yun lang po muna ang ibabahagi ko para sa araw na ito mga kaibigan. Meron pa po tayong ibabahagi, marami-rami pa kaya antabayanan nyo na lang. Hanggang sa muli, Rosario ng Kabisayaan. Ang mundo ngating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.